Magandang araw mga bata. Ang ating aralin para sa araw na ito ay tungkol sa paraan ng pagtutuos ng presyong paninda, at kabuuang tubo o kita. At paggawa ng talaan ng puhunan at ginastos. Mga layuning pampagkatuto. Una, natutuos ang halaga ng paninda, kabuuang tubo o kita, at ikalawa, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng talaan ng puhunan, gastusin, at kita o tubo sa pagtitinda. Kumpletuhin ang concept map at isulat sa loob ng mga kahon ang mga wastong pamamaraan sa pagbebenta ng pananim. Basahin at unawain ang mga nakasulat na talasalitaan upang magkaroon ng masusing pangunawa sa pag-aaral ng paksa. Una, pagtutuos. Ito ay tumutukoy sa pagkukwenta, pagsasaayos, at pagtatala ng mga gastusin o kita sa isang negosyo. Ikalawa, tubo. Ito ay tumutukoy sa kita o karagdagang halaga na naiiwan pagkatapos bawasan ang lahat ng gastusin at puhunan mula sa kabuuang kita ng negosyo. At panghuli, puhunan, tumutukoy sa perang naipon o nakamit para gamiting pag-uumpisa sa isang negosyo. Upang malaman ang ilalagay na presyo sa bawat paninda, kailangang kwentahing mabuti ang nararapat na halaga upang hindi malugi. Narito ang formula sa manual na pagkukwenta ng halaga ng isang paninda na maaring sundin. Step 1. Ang ating formula ay puhunan times 15% equals idadagdag sa puhunan. Halimbawa, ang puhunan mo para sa gulay ay 5 piso, times 15% nito. Ang makukuha nating sagot ay 75 centavos. Ang 75 centavos mga bata ang magiging tubo mo at siyang iidadagdag sa puhunan. Step 2. Balik tayo sa unang halimbawa. 5 piso ang iyong puhunan, plus 75 centavos equals 5 pesos and 75 centavos. Ang 5 pesos and 75 centavos na ngayon ang magiging halaga ng iyong paninda. Sa bawat magiging benta mo sa panindang ito, tutubo ka ng 75 centavos. Dumako naman tayo sa pagkuha ng kabuuang tubo. Ang formula natin ay pinagbilhan minus puhunan equals kabuuang tubo. Halimbawa, 1,500 pesos ang kabuuang halaga ng pinagbilhan o napagbentahan natin ng ating paninda, minus 1,200 pesos, ito naman ang ating naging puhunan sa ating paninda. Ang ating kabuuang tubo ay 300 pesos. Pagkuha ng netong tubo, para makuha ang pinakatinubo natin para sa ating paninda, narito naman ang ating formula, kabuuang tubo minus mga gastos equals netong tubo. Kanina ang ating halimbawa ay 300 pesos ang ating naging kabuuang tubo para sa ating paninda, ngayon ay ibabawas natin dito ang ginastos natin. Halimbawa, ikaw ay namasahe ng 20 pesos upang makuha ang iyong paninda. 300 pesos minus 20 pesos, equals 280 pesos, ito na ngayon ang iyong netong tubo. Naintindihan nyo ba mga bata ang ating aralin? Kung gayon dumako na tayo sa unang gawain.
Panuto, kwentahin ang halaga ng paninda na ginagamit ang sumusunod na formula. Panuto, gamitin ang mga sumusunod na formula sa pagkukwenta ng kabuuang tubo at netong tubo. Panuto, punan ang chart na nasa ibaba. Sa bahaging ito, tatalakayin natin kung papaano ang paggawa ng payak na talaan ng puhunan, ginastos, at kita o tubo. Unang hakbang, itala ang halaga ng pinagbilhan. Ikalawang hakbang, ibawas ang mga pinagkagastusan. Ang natirang halaga ang iyong naging kita. Tignan natin ang ating halimbawa. 4,450 pesos. Ito ay ang halaga ng pinagbilhan, minus 2,050 pesos. Ito naman ang halaga ng iyong nagastos. Sa iyong pagtitinda, ikaw ay tumubo o kumita ng 2,400 pesos. Naintindihan nyo ba mga bata? Kung gayon kumpletuhin natin ang nasa table. Sagutan natin ang mga katanungan. Kumpletuhin ang table. Sagutan natin ang ikalimang gawain.
Sagutan natin ang ating pagsusulit.